Isang eskwela na puntaan ko po, napakaganda sistema. Karaniwang schools, di ba? Hinihiwala yung mga marunong, di ba? Tapos competition para mag-edit. Wow! Gold medal dahil best honor ito. Second honor, silver medal. Yung napunta sa eskwela, di ba? Yung mga marunong, tinuturuan yung mga medyo mapurong isip para makangat sila. Iyan ang tunay na pagmamahalan. Nakita po ninyo, no? So kasi yung mga tinitignan natin, no? Nung ako'y nasa elementary, sabi nga ng nanay ko, anak, huwag ka masyadong pumigna. Nasa form 4 ka na, section 4 ko. Section 4 ka pa nga eh. Si Father Angel lang, section 1 yan. Sa katuwa. Pero nung ako'y nag-theology, marami ng pare. Nasa first 5 ako. Bakit? Apat lang naman kami. Di ba? Nakakot ko mo, no? Yung nagtakalog ng mga tao, yung mga profesor namin, natikaya, you know, may magandang nakita sa iyo, no? Nagkakaroon ka ng inspirasyon. No? Nakalala ko rin yung kwento tungkol kay Mother Teresa. Tumisan kung buhay mo, namatani sa pamilya, gutom. So, sa India, maraming pamilya nagugutom. So, naisipan niya magdala ng bigas, nilagay sa supot, ng pagkain. Pinuntahan yung pamilya. At pinapasok ng alin sa kanyang maliit na dampa. At nung pumasok si Blessed Teresa, sabi ko niya, sister, sa kanila po. Tapos, pumasok itong sa kitchen niya, itong babae, at lumabas may dalang supot. Sabi ng madre, ano yung supot na yan? Ito para sa ito. Sabi ng alin, opo, sister, alam ko po na para sa akin. Pero yung kapitbahay ko, 2 araw na rin hindi kumakain. So, hati kami ng binigay ninyo. Nakita natin yung kagandahang loob. Kung paano tayo nakikitungo sa kapwa, pag-iisip tao o pag-iisip Diyos. Sana laging pag-iisip Diyos, pamamaraan ng Diyos, dahil kapag ganyan, tumitibay ang buhay mo at dating ang panahon, ito ay magiging ganap. Isang buhay na walang kamatayan. Marahil may kamatayan, physical death, but not spiritual death. O kapag tayo ibahagi sa buhay ng Diyos, sa kanyang mga kaisipan, buhay na walang hanggan ang sukli ng Diyos sa lahat ng nakikitulad sa kanya nagmamagandang loob. So sana po, lahat tayo inanyayahan, inabot ng Diyos ang kanyang salita. Isabuhay natin araw-araw. Amen.